Luzon, Visayas at Mindanao, magandang araw po sa inyo, ka-coffee. Ito na. Si Harry Roque at si Maharlika may kaso na. Di ba? Sinampahan na yan ng kaso. Request na yan eh. Di ba? Natatandaan ninyo, lagi sinasabi ni Harry Roque, wala akong kaso. Wala akong pananagutan sa Pilipinas kaya hindi nyo ako pwedeng arestuhin. Eh ngayon, nagtatago. Si Maharlika nagtatago din. Nandiyan sa Amerika yan, pero palipat-lipat ng bansa. Nagtatago yan. Si Roque definitely nagtatago. Nandiyan sa The Hague. Nandiyan sa Europe. Nagsisik nga ng asylum, pero hindi pa aprobado. Eto ngayon. Paano kung kinakailangan ng kumilos ng Interpol para arestuhin itong mga to? Gaya ng ginawa kay Digong. Nako, iyak kayo ngayon, ka-coffee. Ang tanong, humihingi na ba ng tulong ang gobyerno ng Pilipinas sa Interpol para maaresto itong si Roque at si Maharlika? Kinakailangan na bang mag-intervene ng Interpol para arestuhin itong mga tao na ito na nagpapakalat ng fake news? Until now, panay pa rin pakalat ng fake news at ang masaklap pa, laban sa presidente. Kailangan na ba ng Interpol? As of the moment, hindi pa. O, wag tayo fake news ha. As of the moment, hindi pa po kinakailangan ng Interpol. Pero, kapag nag-issue na ng warrant of arrest, which is ilang buwan na lang yan, ka-coffee, mga isang buwan na lang yan. Once na ma-issue na po itong warrant of arrest laban kay Roque at laban dito kay Maharlika, chan, ayan na. Kikilos na ang Interpol para mapanagot itong mga tao na ito. Ayan, hiniling nyo yan ha. Sige, ayaw nyo tumigil headline na naman kayo. Nasa pahayagan, ka-coffee, nasa Philippine Star. Sabi ng NBI, Interpol not needed for now in Roque and the vlogger sedition raps. For now, as of the moment, hindi pa kailangan, which is totoo din naman. Kasi wala pang warrant of arrest pero sasampahan ng kaso na. O sinampahan na ba? Kasi sinampahan na nga yan Wala pa as of the moment. Pero once na ma-issue yung warrant of arrest na yan, goodbye ka, Roque. May uuwi ka dito sa Pilipinas. At dito ka lilitisin. Swerte ka, dito sa Pilipinas ka lilitisin. Si Maharlika, hindi ko alam kung paano magiging protocol nila dyan. Ano ba to? US citizen ba to? O immigrant ba yan? Anong situation niya dyan? Kung anong policy niya dyan? Basta importante, makasuhan itong mga tao na ito at mapanagot sa batas ang mga ito dahil walang tigil. Walang tigil, ka-coffee. Kakasira, kakagawa ng fake news at kung ano-ano pa laban sa gobyerno. Hindi nila magawa yan sa Amerika. Si Maharlika, nagagawa ba ni Maharlika yan sa leadership ng Estados Unidos? Hindi niya magagawa yan kasi alam niyang kakahinat na niya. Si Roque, nagawa niya sa ibang bansa yan? Hindi. Dito lang sa Pilipinas Masyado kasi tayong maluwag dito sa Pilipinas kaya kung anong gustong gawin nila, gagawin nila. Bastusin nila ng bastusin ng gobyerno, gagawin nila. At dapat managot yung mga ganitong klaseng tao na ito. No intervention from the International Criminal Police Organization or Interpol will be needed in the cases filed against former presidential spokesperson Harry Roque at ito pong vlogger na si Claire Maharlika Contreras, sabi po ng National Bureau of Investigation. Hintay lang kayo, ka-coffee, dahil as of the moment, wala muna. Roque and Contreras were reportedly in the Netherlands as seen in their live vlogs when former President Rodrigo Duterte was transferred to the International Criminal Court's ICC custody. Nakikita niyo yan, di ba? Ginawa nila, nasa restaurant sila, sabay sila ni Maharlika, kumakanta sila ng bangag. Lilipat sila sa ibang lugar, nandoon sa parang flower area yan, flower plantation, bangag. At kung ano-ano pa. At ang masaklap, okay lang yun ma-accept mo pa yun Ang masaklap, yung gagawa ka ng peking video, yung pulburon video na yan, at ipapakalat mo, at sasabihin mo ang presidente yan. Sisiraan mo ng presidente, ibabagsak mo ang reputasyon ng presidente, at mag-i-incite ka ng sedition. Aba, hindi na tama yan. May pananagutan ka na sa batas yan kapag ginawa mo yan. In an interview with Teleradyo on Wednesday, April 16, NBI Deputy Director Ferdinand Lavin said the Interpol would not be involved at least for now. Tama naman kasi. Kesa naman, sabihin na naman nila, political persecution na naman yan. Illegal na naman yung pag-aresto niyan if ever na nakialam na dito ang Interpol. Kayo mag-fall kayo talaga dyan. Ang Interpol. This is the findings of the NBI that there is strong evidence of their violations under domestic laws, Lavin said in a mix of English and Filipino. NBI na mismo nagsasalita, ka-coffee. Sabi ng NBI, matibay yung hawak naming ebidensya laban sa mga taong ito.
Syempre sasabihin ng mga DDS, yan na naman kayo, puro kayo sasampahan na naman. Yan na naman kayo, puro kayo matibay ang ebidensya. Nasaan? Oy, yan ang linyahan nyo kay Tatay Digong eh. Ginawa nila kay Tatay Digong, ganyan na ganyan eh. Sasabihin nila, yan kayo, puro kayo aarestuhin na ng ICC. Yan kayo, malapit na i-issue yung warrant of arrest. Yan kayo, nasaan ba yung kaso na yan? Nung nahuli na si Digong, iyak. Yan kayo eh. Yan lagi ang linyahan nila. O ngayon, ganyan ang ginagawa nila ngayon. Sasabihin ng mga DDS, no, puro naman kayo sasampahan eh. Ang lagi nyo sinasabi, magkakaso na ang NBI. Nag-file ang NBI, pero nasaan yung warrant of arrest? Hintay lang kayo. Darating din dyan. Huwag kayo masyado magmadali. Masyado niyang minamadali yan. O, nung nangyari kay Digong, umiyak din naman kayo dyan. The case stems from sedition complaints. Naku, mabibigat nito ka-coffee. Sedition complaints filed against Roque and Contreras over their alleged role in circulating the so-called Pulburon video, which features a deep fake of President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. appearing to use coke. Huwag na natin buuhin, coke ka-coffee. Sila yan, wala nang iba. And even yung sinasabi ka-coffee ni Pebbles Talaquera, ng vlogger na si Pebbles Talaquera, sa kanyang affidavit, sila Roque ang may kapakanan sa pagpapakalat ng fake video na yan ng presidente. In fact, nagkaroon pa nga sila ng meeting dyan sa Hong Kong. Naku po, matibay-tibay ang hawak na ebidensya ng NBI. Contreras also faces additional complaints for unlawful use of means of publication and utterances, cyber libel, and computer-related forgery. Diba nag-request kayo ng kaso? Nasaan na ang kaso? Kaya na. Malapit na. Andiyan na ang kaso. Harapin ninyo. Siyempre, hindi naman basta-basta mag-issue ng warrant of arrest yan. Sa proseso natin sa Pilipinas, siyempre may due process naman yan. Preliminary investigation yan. Kailangan mong humarap dyan o yung iyong legal counsel at ipagtanggol ang kliyente. Kung maganda ko si Roque, abogado naman siya, humarap siya dyan. Ang problema, hindi gagawin ni Roque yan. Uuwi ba yan ng Pilipinas para sa preliminary investigation? Eh di na-arresto na siya, may pending warrant of arrest siya sa House of Representatives. Malamang sa malamang, magpapadala lang yan ng kanyang abogado. Pero bagamat ano pa man, mapapahiya ka. Imaginin mo ha, dati kang presidential spokesperson, kakasuhan ka dahil sa pagiging taklesa mo, dahil sa pagpapakalat ng peking video, nakalulungkot dahil dati kang presidential spokesperson, ang taas ng expectation sa'yo na magiging patas ka sa mga sasabihin mo. Diba? Na magiging totoo yung mga ipapakalat mo. Ang problema, puro fake. Hate speech pa ang pinapakalat nyo. Naku po, mananagot talaga kayo dyan. Lavin explained that the charges filed are in relation to the Cybercrime Prevention Act since it involves the use of social media platforms. Inciting to sedition. Cybercrime Prevention Act violation sa batas na yan. Napakalawak ng broadcast or reach nito even sa Facebook, different platforms. So this has very wide implications, especially the cybercrime. It's a borderless crime, sabi po ng taga-NBI. Regarding the issuance of a warrant of arrest, Lavin said the NBI will, and I quote, leave it to the discretion of the Department of Justice. Correct din naman yan. Siyempre, tulad na sinasabi ko sa inyo kanina, may preliminary investigation yan para ma-determine kung meron bang probable cause. At once na may probable cause na yan, mag-issue na ang korte ng warrant of arrest dyan. At kapag may warrant of arrest na, ayan na, hihingi na ng tulong sa Interpol para madakip na yan. Kasi as of the moment, hindi siya mapigil eh. Lipad siya ng kahit saang bansa kasi hindi naman ganoon ka-powerful itong warrant of arrest na in-issue ng House of Representatives. Kaya ngayon, sige pa rin. Ikot pa rin siya ng ikot. Pero pag may warning na yan ka-coffee mula sa Interpol, maso-surprise talaga si Roque. Pupusasan, kung manlalabad, pupusasan na yan, deport yan dito sa Pilipinas, naku, makukulong ang Roque ninyo. Yan ang hiling ninyo, di ba? Kasuhan kayo. Ayan, kinasuhan na kayo. The allegations were raised by vlogger Pebbles Cunanan. Ito yung sinasabi natin kanina kay Madam Pebbles Talaquera. Shoutout po sa inyo. During a House inquiry into the disinformation in the country where lawyers are seeking to craft measures that would curb its spread. Nakalulungkot isipin ka-coffee, may mga nabubudol pa rin kasi. Sa totoo lang. Itong mga DDS, may mga nabubudol pa rin sila sa kaka-fake news nila. Tira mo, papakalat si Harry Roque, papakalat yung mga influencers ng mga DDS,
Siyempre, mga nabubudol nila na hindi ma-determine na fake news yan, maniniwala sila. Magagalit sila kay PBBM. Grabe naman si PBBM, gumagamit ng coke. Grabe naman si Lisa Marcos, nangingialam. Grabe naman si Lisa Marcos, ganyan yung ginagawa. Grabe naman si Romualdez, ganyan ang ginagawa. Kakapakalat nila ng fake news. Nakakakuha sila ng simpatsya dahil meron pa rin tayo mga kababayan na media illiterate. Hindi nila ma-determine kung totoo ba yung sinasabi, fake ba yan o hindi. Lalo na po yung mga DDS na bulag na. Ayan as kami lahat ng sasabihin ni Sara, lahat ng sasabihin ni Harry Roque, totoo. Absolute truth yan. Lahat ng sasabihin nila, magagalit kami sa gobyerno na ito ni PBBM. Yan ang estilo nila, yan ang narrative nila. Unfortunately, may mga nabubudol at marami pa rin nabubudol, lalo na po itong mga DDS na mabilis mabudol ng fake news. Pero natutuwa rin naman tayo kahit papaano ka-coffee, may mga kilala tayong DDS. Nung nilabas nila yung pulburon video na yan, halatang-halata na peke. Even sila, DDS na sila, hindi naman lahat kasi ng DDS anga-angay. Even na mga DDS sila, alam nila na dinoktor yung video. Kasi halatang-halatang peke yung video na ginamit nila. Na ang tagal-tagal nilang in-edit, hindi pa maganda pagkaka-edit. Yung deep fake na yan, ginamit yung mukha ng presidente, ipinatong nila doon sa artista nila para magmukhang si presidente ang gumagamit ng coke. Not to mention, hindi pa nga tiyak kung coke yung ginagamit doon sa sinushoot o doon sa eksena. Diba? Kasi powder lang, para mo na-determine na coke yun. Let's say, ka-coffee, let's say, worst case scenario, ang presidente ang nakuna na nakuna doon sa video na dumampot ng powder, white powder na sininghot. Paano mo matutukoy na coke yun? Diba? Worst case scenario yan, halimbawa ang presidente yan, pero imposible ang presidente yan. Sa itsura pa lang nun sabi nga nila, si Marlon Purificacion yun. Yung dating opisyal ng PCO, yung tao ni Vic Rodriguez, sabi sa mga balibalita yan yung mga kumakalat at nagsisirculate online. Cunanan accused Roque of discussing plans with pro-Duterte vloggers in July 2024. May ebidensya yan. May video yan, ka-coffee. Sa kanilang dinner. Nagpa-dinner itong si Harry Roque dyan sa Hong Kong. Weeks before Marcos' State of the Nation address on how the pulburon video should be disseminated. May plano talaga. Plinano talaga to ni Roque. Kung paano natin papakalat yan. Paano natin spread ito. Itong peking video na yan. Plinano talaga nila. She claims Roque told them during a private dinner in Hong Kong that he received a screenshot of the video from a politician's relative. Contreras responded to the news in a Facebook live stream saying she will face the complaints in court. Ayan! O sige, harapan kayo dyan. Ang problema, taharap ba dyan si Roque? Malamang sa malamang, hindi nga haharap yan. Abogado niya paharapin niya dyan. Roque also made a similar statement saying it's a good opportunity for Marcos to personally disprove the claims of his coke use in court. NBI Director Jaime Santiago confirmed the charges Tuesday night, April 15. Ayun. Kumpirmado ang kaso. Chan. Hiling nyo yan. Ayan na. Kumpirmado na po ang kaso. NBI na mismo ang nag-confirm dyan sa kaso na yan. Kaya antabayanan lang natin, ka-coffee. Siyempre, preliminary investigation dyan. Of course, dapat bigyan ng chance. Sumagot si Roque dyan, ang kanyang abogado. Kasi baka sabihin na naman nila, wala na naman due process Sabihin na naman nila, political persecution na naman ang ginagawa O ayaw naman natin mangyari yan. So sige, bigyan ng chance. Which is yun naman talaga ang tama. Yun naman ang dapat. Diba? Due process natin yan. O bigyan ng chance. At naku po, excited ako doon sa part na i-issue na ng korte, kasi korte lang naman ang mag-i-issue ng warrant of arrest I-issue na nila yan dahil na-determine na ang probable cause at ayan na ang warrant of arrest. Maso-surprise na lang si Roque. Andyan na ang Interpol. Nag-iikot na ang Interpol at maa-aresto na lang yan at nandito na si Roque sa Pilipinas. Nako, exciting part yan, ka-coffee Yung makikita natin si Roque na ibinababa na sa airport, ibinababa na sa eroplano at nakaposas at karay-karay na siya dahil na-aresto na siya dahil sa pagpapakalat niya ng mga peke na balita, peking material, peking information against the administration. Ayan, managot naman kayo kasi sobra-sobra na Grabe na yung pambabastos ninyo sa gobyerno. Kakaiba na yung ginagawa ninyo. Hindi nyo nga magawa sa ibang bansa yan, pero dito nyo sa Pilipinas kasi hindi kayo pinapatulan ng una. Ng una, ka-coffee, hindi kayo pinapatulan. Sige, let it go. Diba? Hindi kayo pinapatulan. Ngayon, pumapatol na sa inyo. Dahil tama na, puno na sa inyo.
Diba? Sobra na yung pagpapakalat ninyo ng kasinungalingan at may mga nabubudol kayo ng mga inosente, may mga nabubudol kayo ng mga Pilipino na napapaniwala ninyo dahil sa mga fake materials ninyo. O yan, kasuhan na yung mga yan at kinasuhan na ng NBI. So, naghihintay na lang po ng Interpol. Ayan, hintayin natin yung warrant of arrest at nandiyan na ang Interpol. Definitely will help us, Ka-Coffee, maaresto itong 2 tao na to para matigil na sila sa pagpapakalat nila ng mga fake news. Lumabang kayo ng pata. Sige, commentary, magbigay kayo ng commentary. I-criticize ninyo ang gobyerno. Okay yan, Ka-Coffee, free speech yan. Nasa demokrasya tayo. Karapatan nyo yan, free speech nga eh. Guaranteed yan ng ating constitution. Pero hindi rin guaranteed ng ating constitution na magpakalat ka ng fake news. Magpakalat ka ng mga dinoktor na video, mga deep fake para sirain mo yung tao. Hindi yan guaranteed ng ating constitution. Remember, may limitasyon ang ating saligang batas. Yung lagi nilang ini-insist, karapatan namin yan. Hindi mo karapatan na gumawa ng mga peking impormasyon, peking video laban sa isang tao. Hindi mo karapatan yan. Kaya hindi mo pwedeng i-insist yung freedom of speech, freedom of expression mo. 'Di ba? Limitasyon yan, hindi yan absolute. May karma din yan, may kapalit yan sa pinaggagawa ninyo. O siya, sige. I-komento ang inyong opinion, ang inyong reaksyon dyan sa comment section para mabasa po yan ng iba nating mga Ka-Coffee. Yung mga nasa Facebook, baka di pa po kayo naka-follow, pasuyo na lang Ka-Coffee, please like and follow, nandiyan lang po yan sa taas. Libre, wala po yan bayad ha. Click lang po ng follow dyan sa Facebook at kung gusto nyo rin po, i-share din po itong video na to. Maraming salamat po sa inyo. Yung mga nasa YouTube, baka di pa po kayo nakasubscribe, make sure na kayo din po ay nakasubscribe. Libre din po yan at click nyo po yung notification icon para every time na may mga bago po tayong upload para updated kayo sa mga political events dito po sa Pilipinas. We do videos every day, Ka-Coffee, para lagi tayong updated sa mga kaganapang political dito sa bansa. I will see you, Ka-Coffee, in my next video. Maraming salamat po sa inyo. Bye-bye.